Diyos ay mabuti, biyaya sa Kanya nanggagaling. Ang Diyos ang pag-ibig, buhay sa bawat mananalig. Sa Kanyang dugo'y may kaligtasan, kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Purihin ang Diyos sa Kanyang kabutihan, hindi niya tayo pinabayaan, tayo'y iningatan. Purihin ang Diyos, tapat na kaibigan, dakila siya't karapat-dapat. Halina't purihin ang Diyos sa Kanyang kabutihan, hindi niya tayo pinabayaan, tayo'y iningatan. Purihin ang Diyos, tapat na kaibigan, dakila siya't karapat-dapat. Halina't purihin siya. Ang sabi niya, the Lord has given us a new morning every day. Kaya naman tayo ay magbigay ng kapurihan, ng pasasalamat sa ating Diyos dahil nandito tayo ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, Happy New Month! Yan, may bago tayong umagang hinaharap, may bagong buwan, may bagong kagalakan na ibinibigay sa atin ang ating Panginoon. Tayo po'y magpuri at umawit para sa Kanya. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay
kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Bawit tayo, may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagkat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para mga kapatid, ang sabi niya, may galak. So ikaw, tumawa ka, humalakak ka, ipakita mo ang iyong ngiti sa ating Panginoon. May galak sa inyong ngiti, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Hirap na pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagkat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Ang tuwa na daladala ng ating Panginoon, hindi mapapantayan ng kahit ano o kahit sino. Kahit gaano ibigay ng mundo ang sa tingin niya'y makakapagbigay sa atin ng kaligayahan, wala pa rin makakatulad sa daladala na pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya naman as we sing this song, i-declare natin ito sa ating Panginoon na siya'y nag-iisa sa ating buhay, sa ating puso, at wala siyang ibang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kaya
church, let us declare. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, Di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Wala kang katulad. Yes, Lord, we declare you are God alone. In Jesus' name, amen. Psalm 98, chapter 98, verse 1 to 2. O sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have gotten him victory. The Lord has made known his victory. He has revealed his vindication in the sight of the nations. Ating pong awitin ng What a Friends We Have in Jesus.
mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Pagpalain mo po, Panginoon, pagkabasa ng iyong banal na salita. Amen. Atin pong pakinggan ang youth choir.
Muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang ating teksto, mga teksto ngayong umagang ito, patuloy na nagbibigay ng mensahe ng pag-ibig. So para tayo nagkaroon ng Valentine's Part 2, no? Kahit last week. But this kind of love that the Lord is showing sa ating mga teksto ay ang pag-ibig galing sa pagkakakilala natin sa ating Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ito'y pag-ibig na gustong ipakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ upang ipakita natin ito sa iba. So this kind of love is an example, no, sa ating tekstong nabasa, especially sa John chapter 15. Ang sabi niya, "As the Father has loved me, so have I loved you." And now, ang sabi niya sa verse 17, "This is my command, love each other." So meron siyang flow, from God the Father who loved Jesus and Jesus who have loved us. Now it is our turn to love others. The love from Christ will continuously be felt by us kapag tayo ay laging nananatiling sumusunod sa Kanya. Ang sabi niya sa verse 10, "If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love." It doesn't mean that the love of God is conditional. Hindi ibig sabihin ng mga salitang ito na kapag ikaw ay sumunod, dun ka palang mamahalin ng Panginoon. Hindi ganon. Hindi rin ito parang conditional na kapag sinunod mo ang bagay na ito, dun ka palang mamahalin ng Diyos. On the contrary, meron ng pagmamahal ang Diyos sa atin. Mahal na niya tayo. Mananatili nating mararanasan ito at mararamdaman kapag nanatili tayong tapat at sumusunod sa Diyos. With His love, ang sabi din niya sa ating teksto, we will be complete in joy. Ang sabi niya sa verse 11, "I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete." Kagaya ng ating inawit kanina sa praise and worship, merong galak na ibinibigay sa atin ang Diyos na maraming tao hindi mahanap kung saan manggagaling iyon. Naranasan niyo na ba na isang moment ng iyong buhay na malayo ka sa Diyos, na pakiramdam mo ay nanlalamig ang iyong relationship sa Panginoon? Tapos, kahit anong gawin mo, kahit kainin mo na lahat ng gusto mong kainin, gawin mo na lahat ng gusto mong gawin, kahit magpahinga ka pa ng ketagal-tagal, hindi mo makuha yung happiness na hinahanap ng iyong puso. Na kahit na nakapalibot ka naman sa mga mahal mo sa buhay, kahit ang ganda-ganda na nangyayari sa iyong buhay, lahat ng mga panalangin at pangarap mo ay natutupad na. Kung ikaw ay nananatiling malayo sa Diyos, di ba ang hirap-hirap maging masaya? Tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagmamahal ng Diyos, sa init ng Kanyang yakap. Yung tuwa at saya na hindi mabibili ng kahit ano, na kahit ang daming nangyayaring pahamak sa iyong paligid, kahit hindi na magaganda ang mga naririnig mo sa balita, kahit na nagkakaproblema ka sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, o sa iyong mga kapamilya, masaya ka pa rin. Babangon ka pa rin sa umaga na may ngiti sa iyong mga mukha. At ikaw'y matutulog pa rin at the end of the day, "Lord, thank you." You know, true happiness cannot be described at all. Na parang napakalawak ng kaligayahang ito, na kahit gusto mong iyakan yung mga bagay na hindi magagandang nangyayari, nangingibabaw pa rin yung kagalakan. Magaan pa rin ang iyong damdamin, magaan pa rin ang iyong puso. Di ba napakasarap na maranasan ang kaligayahang iyon? This is the love that is brought to us by Jesus. And this love is not just given to us dahil available. Hindi lang tayo nakaranas ng pagmamahal na ito dahil nandyan lang. Anyone who can grab it, can grab it. The Lord chose you. The Lord chose us
for His love to reign in our life. Pinili ka ng Diyos. Ang sabi niya, you did not choose me. Hindi natin pinili ang Panginoong Yesus, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Ang Panginoong Diyos, pinili ka niya. Sabihin mo sa iyong katabi, pinili ka ng Diyos. Kahit di halata. Kahit hindi halata, yung mga katabi ninyo ay pinili ng Diyos yan. Kahit na sa tingin ninyo ay wala na magagawing maayos yan, pinili ng Diyos yan dahil alam niya, magbubunga ka. The Lord knows that you will bear fruit because the Lord has given you the love that you need in order for you to obey Him and in order for you to be happy. Parang hirap yatang mag-obey sa Panginoon kapag hindi tayo masaya, di ba? Na kahit minsan, dumadating tayo sa panahon na, oo, naglilingkod tayo sa Diyos, pero wala nang kagalakan. Nangyayari yon. Dumarating yon sa buhay ng mga Kristiyano. But the love of God encompasses all that. Na kapag pinanatili ninyong mainit ang inyong pananampalataya at relasyon sa Diyos, kahit na isang buong linggo o isang buong taon kayong nagtrabaho para sa Panginoon na halos wala na kayong pahinga sa bawat araw dahil naglilingkod kayo sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan na ibinibigay niya sa inyo. Walang exhaustion. Walang kapaguran dahil may galak na kasama ang obedience natin. And that is, brothers and sisters, if we will choose to cultivate our relationship with the Lord. Oo, pinili ka niya. Pero hindi naman yan magical na mararamdaman mo na lang. Dahil wala kang gagawin, tapos makikita mo na lang, ay masaya pala ako. Ay pinili ako ni Lord, so dito na lang ako, uupo na lang ako, hihintayin ko na lang yung sasabihin niya, o kaya naman hihintayin ko na lang yung pagpapala niya bago ako lumabas ng tahanan ko. Kanina sa Sunday school, may nag-share nga po, no? Si tita sabi niya, minsan, the moment with the Lord by yourself is what you need in order for you to truly worship the Lord. Yun mga kapatid, hindi nangangailangan ng magara o magastos na setup. Hindi nangangailangan ng napakaraming props o napakaraming paghahanda. Kahit nga sa banyo ka lang eh. No, minsan, kung hindi mo talaga kayang maging mag-isa sa tahanan o sa kwarto o lagi kang may taong kasama, kahit saan ka magpunta, yun na lang nasa banyo ka. Magmo-moment ka with the Lord, kausapin mo siya. And you can even read your Bible wherever you are. Ang dami ng mga paraan ngayon for you to read the Word of the Lord. Yun lang nagsuscroll ka ng Facebook, may makikita kang verse na nakapost dyan. Di ba nangungusap na ang Diyos sa'yo? But you have to nourish that. Hindi yung iisipin na lang natin na, ay matagal na akong Kristiyano, nagsisimba naman ako every Sunday, so hindi ko na kailangan yan. Baka kasi mamaya, may nag-share sa atin o may nabasa tayo na typical verse na nababasa natin, tapos sasabihin natin sa ating sarili, alam ko na yan. Hindi mo na in-nourish yung naririnig o nakikita mo. So, that's when our Christianity and our faith and our spiritual life start to die. Diyan nagsisimula. Kapag naging lenient na tayo, naging comfortable na tayo dun sa ating relationship with the Lord. Sino po sa inyo ang may mga asawa na? Taas ang kamay. Mga asawa. Ay, marami-rami. Ay, proud si kuya, oh. Talagang pinakataas na yung kamay niya, oh. Proud. Sino sa inyo yung mga may boyfriend, girlfriend? Taas ang kamay. Tanong, mga babae, kung matagal na kayo sa relationship, ilang taon na ang binilang, tapos hindi kayo niyayakap ng inyong asawang lalaki, hindi kayo hinahalikan,
Di kayo binibigyan ng bulaklak kapag may special occasion. Di kayo binibigyang regalo. Hindi kayo sinasabihan na napakaganda nyo, napaka-sexy ninyo. Kahit alam naman natin, kapag tumingin tayo sa salamin, contradicting ang sinasabi ng ating mga mata. Pero dahil sinasabi yun ng asawa ninyo, naniniwala kayo. Paano kung hindi na niya sinasabi yun? Wala na siya sinasabing maganda sa inyo. Hindi na kayo kinakausap man lang. Lagi na lang sinasabi sa inyo, oh, ma, wala na tayong grocery. Sweetheart, yung ilaw hindi pa bayad. Yung tubig, mapuputulan na tayo. Kaya sasabihin yung anak mo, nagpapasaway na naman. O kapag nagpasaway yung mga bata, laging anak nung isa. Pag proud naman, anak natin, ganyan. No? What if in your relationship, ganun na lang ang nangyayari? 10 years, 15 years, 20 years or more. Can you imagine your life without affection from your spouse, from your partner? Eventually, that love that you feel for them will die. Eventually, you will get cold. Eventually, your relationship will die with those feelings. Kung paano natin i-nourish ang relationship natin sa tao, sa bawat isa, sa ating mga mahal sa buhay, ganun din naman ang pag-nourish natin sa pagmamahal natin at relationship natin sa Diyos. Mga kapatid, kahit hindi asawa, sige, sa mga single, panigurado meron kayong pamilya. Panigurado meron kayong kaibigan. Subukan yung wag kausapin ng inyong kaibigan at wag kitain o kahit anumang kumustahan sa ilang taon. Kahit sabihin mong gaano pa siya ka-low maintenance friend, kung 15 years, 20 years na kayong walang communication, mamamatay din ang friendship na yon. And so, what I'm trying to tell here is that every relationship in this world needs working out. Needs something for it to move forward every day. Kung ikaw pa at ang relasyon mo sa Diyos, kung pinapahalagahan mo ang relasyon mo sa tao, mas kailangan mong pahalagaan ang relasyon mo sa Diyos. And so you need to feed yourself. Take in the 5 love languages. Gawin mo lahat ng yun sa Panginoon. Words of affirmation, praise Him with your words, with your singing. Acts of service, go to the church, serve in the church, serve the people outside the church. Napakarami nating pwedeng gawin upang in-nourish ang ating pagmamahal sa relationship sa Diyos. But above all of this, when we know how to cultivate and nourish our relationship with the Lord, we need to have a response. Ang sabi niya sa pinakahuli, this is my command, love each other. Tignan mo nga yung katabi mo, at yung nasa likuran mo, o yung nasa harapan mo, tumingin ka sa paligid mo. Tignan mo yung mga pagmumukha ng mga nasa tabi mo. Mahal mo ba sila? Ang tanong, do you love them? O tumingin kayo sa malayo, sa kabilang bahagi. Siyempre, pamilya ninyo yung katabi ninyo Mahal niyo yan, automatic yan. Tignan niyo yung kabila. Kabilang dako. Mahal mo ba sila? Do you love them with the love of the Lord? Di ba meron tayong awitin? Oh, I love you with the love of the Lord. Di ba? Do you love them with the love of the Lord? Because when we love each other, we can be assured of unity. Pagkakaisa. And that is the ultimate response that we can do as a community of believers that have received the love of God. Ang unity, hindi natin makakamit ito nang mag-isa lamang tayo. This is communal. So bilang mga anak ng Diyos, kailangan meron tayong pagkakaisa. Pero ano nga ba yung mga pagkakaisa na nakikita natin kung bakit hindi nag-work out? O kaya naman anong pwede nating makita para mag-work out ang relationship natin sa bawat isa? Members in the church or the congregation should have strong connection and relationship to Christ. Kung alam mo na meron kayong similarities, meron kayong common ground, connection sa Panginoon,
Di ba mas madaling mahalin ang bawat isa? Di ba kapag nakita natin ng isang tao na wala siyang Diyos na pinaniniwalaan, parang ang hirap naman yata mahalin ang taong ito. Because they don't believe the same God that we believe in. But when we have the same Christ, we serve one Christ. Yun ang itatatak natin sa ating puso't isipan na itong mga kapatid natin ito ay naninilbihan at nagmamahal ng iisang Diyos din naman na sinasamba natin. Let Christ be the strong foundation and connection of our unity. At pangalawa, isa sa mga repetitive na nasasabi sa Biblia, lalo na sa New Testament, is to love one another as Christ loved us. Paano ba nagmahal ang Diyos? Sacrificial. Unconditional. Selfless. Ngayon nga may bagong naririnig na tayo Stubborn. And reckless. Ganon magmahal ang Diyos. Ibig sabihin, gaano ka man bumitaw, gaano ka man tumakas sa pagmamahal ng Diyos, mahal ka pa rin niya. Kahit sino ka pa, mahal ka pa rin niya. Kahit anong gawin mo, mahal ka pa rin niya. Ganon katigas ang ulo ng Diyos. Stubborn love nga. He will continue to love us. And so what is stopping us from loving our brethren when they did something against our ideals, our values? We still love them. Meron ako nakita sa post nung isang araw, tagal na. Ang sabi niya, kapag daw ikaw ay Kristiyano at nananambahan sa isang congregation, you need to keep your focus to the Lord and loving others. Sabi niya, huwag daw tayong magpapadapa sa mga hindi magagandang nakikita sa ating paligid. Pero meron pang isang post na nag-share nung post na yon. Ang sabi niya, okay lang yon. Christians should keep their focus on God, but it is more important not to be the source of the problem. Bakit madadapa yung mga tao? It goes both ways. We all need to focus on Christ alone when we serve Him in this church, in the church, or outside the church. So it's important to keep your focus on God at huwag magpapadapa sa mga tao. Pero huwag din tayo ang maging cause na madadapa ang mga tao. Huwag tayong magiging hadlang doon sa kanilang pananampalataya. Huwag tayong magiging nag-i-initiate pa ng division sa simbahan. Let us be the foundation of each other. Let us nurture one another. Let us empower each other. At huwag tayo ang maghihilaan pababa. And that is how we can respond with the love of God. To keep the unity, to keep the faith, to keep the relationship we have with one another. Kaya naman mga kapatid, sa ating mensahe ngayong umagang ito, tandaan natin na napakahalagang panatilihin ang pagmamahal na meron ng Diyos sa atin at sa atin sa Kanya by nourishing our relationship with Him. And in response, we keep our relationship with one another. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is It is right to give our thanks and praise. It is right and a good and joyful thing, always and everywhere to give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. And so with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, holy, holy Lord
which he gave himself up for us. He took bread, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant poured out for you for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." And so, in remembrance of these, your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us as we proclaim the mystery of faith. By your Spirit, make us one with Christ, one with each other, and one in ministry to all the world, until Christ comes in final victory, and we feast at his heavenly banquet. Through your Son, Jesus Christ, with the Holy Spirit in your holy church, all honor and glory is yours, Almighty Father, now and forever. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom the body of Christ given for you, the blood of Christ poured out for you.
Let us pray. Eternal God, we give you thanks for this holy mystery in which you have given yourself to us. Grant that we may go into the world in the strength of your Spirit to give ourselves for others in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Ang hymn of thanksgiving, O Jesus, I have promised. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, maraming salamat po sa mensaheng aming pinagbulay-bulayan at natanggap namin, O Diyos, ang iyong mga salita. Nawa, Panginoon, manatili ito sa aming puso't isipan upang sa linggong itong aming haharapin, dala-dala namin ang iyong mga salita, ang iyong mga kautusan, ang mga nais mong ipagawa sa amin at nais mong maramdaman namin.
Nawa aming Diyos patuloy na uminit ang pananampalataya namin sa inyo at ang iyong pagmamahal sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy naming maalagaan ang relationship namin with you. Patuloy namin itong palalimin at huwag mong hayaang tumalikod ang bawat isa sa amin sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng pagmamahal mo. Nawa, O Diyos, lagi kang manahan sa aming puso. Lagi mong iparanas sa amin ang iyong pagmamahal upang ang bawat makaharap namin, bawat makita namin, makasalamuhan namin, maihatid namin sa kanila ang iyong pagmamahal. Help us, Lord, to love one another. Help us to love others, even those who are unlovable. Help us, Lord God, to show them your ultimate love that you have showed us. And Lord, nawa ang iyong pagmamahalang siyang magbuklod sa aming lahat bilang isang simbahan, bilang isang pamilya ng nagkakaisa para sa iyong pangalan. Continue to move in our midst, Lord God. Continue to use us mightily. And Lord, we pray that you continue to use our hands, our feet, our mouth, our lives in order for us to serve you through your people. Nawa aming Diyos, mas maranasan namin ang iyong pagtahan sa amin kalungkutan at pagluluksa. Nawa, O Diyos, lagi kang manatili na nagbibigay ng comfort sa aming lahat at kapayapaan. And Lord, I pray for those children of yours na nandito ngayon, Panginoon, at ng mga lumapit sa iyong harapan. Pakinggan mo, O Diyos, ang binubulong ng kanilang puso. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin nang naaayon sa iyong kalooban. And Lord, give them the answers that they are looking for. At nawa, O Diyos, sa kanilang paghayo mula sa simbahang ito, patuloy nilang maranasan na sila'y kasama mo at huwag mo silang pababayaan. And Lord, we ask that you be with us this whole week until we meet each other once again. And Lord, help us to be the beacon of your light outside of this church. In Jesus' name, Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. May the love of God that has brought Jesus to save us all be with us with the Holy Spirit now and forever. Amen.